Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel at ngayon ay sasagutan na naman natin ang isa na namang tanong na paragraph sa EPS topic exam. At bago tayo magpatuloy ay sasagutin ko muna ang isang tanong ng ating kababayan na nag-comment sa isa kong video na bakit daw 37 years old lang ang tinatanggap ng mga Korean language school. Yung ibang Korean language school ay 37 years old lang daw ang tinatanggap. Ganito yan mga kabayan, ano? Dahil nga mag-aaral ka pa ng Korean language. At isa pa, iniiwasan din ng mga Korean language school na masisi sila sa bandang huli. At ang sabi nga ng DMW ay 38 years old nga ang kanilang age limit. Kaya nga 37 years old ang tinatanggap ng mga Korean language school ay dahil mag-aaral ka pa ng Korean language. I-example ko na lang mga kabayan, itong sitwasyon ko dati. Nag-enroll ako sa Korean language school, ako ay 36 years old. Ngayon, nag-aaral ako ng Korean language. Tapos nung dumating na yung registration, ako ay 37 years old na. Tapos natapos na yung registration at nakapag-exam na nga kami at pumasa ako sa medical. Pumasa ako sa exam ay 37 years old ako. Tapos ito paano? Dahil nga isang taon mahigit akong naghintay ng employer. Nang nagka-employer ako ay 38 years old na ako. Kaya nung umalis ako galing Pilipinas papunta dito sa South Korea, ako ay 38 years old na. Ito ang pinakamagandang gawin nyo mga kabayan, yung 38 years old na. Kapag dumating ang registration, pwede kayong mag-register at doon malalaman ninyo kung talagang qualified pa kayong mag-exam. Kasi nga, dyan sa registration, pagkatapos ng registration, ang kasunod na niyan ay evaluation. Kasi sa registration, nakalagay na lahat doon ang impormasyon ninyo. Birthday, kung saan pinanganak, nandyan sa passport nyo yan. Malalaman ng DMW kung pwede pa kayong mag-exam. Kasi nandun lahat ng information ninyo sa registration. Ngayon, pagdating ng evaluation at nalaman nila na overage ka na at hindi ka na pwedeng mag-exam, ay bagsak ka na sa evaluation. Yun ang pinakamagandang gawin ninyo. Mag-try kayong mag-register sa registration ng EPS topic exam ngayong taon. Ay, tapos na pala yung registration ngayong taon. Ang susunod na registration, baka next year na. Okay mga kabayan, sagutan na nga natin ang paragraph na to. Umpisahan na nga nating sagutan ang paragraph na to. Maganda tong ginagawa ko mga kabayan dahil para ma-practice kayong mag-exam, para magkaroon kayo ng idea kung paano sagutan ng mabilis ang mga paragraph na katulad nito. At hindi lang yan, makakakuha kayo dito ng mga vocabs na pwedeng lumabas sa exam. Pagka ganitong paragraph na hindi naman siya ganong kahabaan, medyo maiksi lang, ang unang-una kong ginagawa agad mga kabayan, ay dito agad ako pumupunta sa pamimilian. Ito agad yung tinitingnan ko. Ang con mo ay work. Ibig sabihin yan sa work o sa trabaho. Sa trabaho sa pabrika, sa factory, con mo work. Work. Tapos ang jiangsu ay location. Location. Ito yung mas magandang gawin nyo muna. Unawain muna ninyo yung pamimilian. Tapos kun mo ulit, work ulit. Tapos ang sigan ay oras, hour. Yan. Tapos ang dongryo ay kumbaga ay ano ba yun sa English? Yung Tagalog na Tagalog dongryo ay ibig sabihin nito ay kasamahan. Dongryo kasamahan. Samahan. Tapos ang suge ay kumbaga parang pinapakilala niya
pinapakilala niya yung kasamahan. O, introduction na lang, introduction. Pinapakilala, introduction. Introduction. Tapos ito namang mo, ito ay job. Trabaho pa din. Trabaho pa rin to, job. Job naman to, job. Tapos ang suge, introduction pa rin. Pareho doon, introduction, suge. Tapos kung bubuuin mo na nga yan, ang ibig sabihin nito ay work location o working location. Tapos dito namang kunmusigan ay working hours. Tapos naman itong Dongryo Suge ay kumbaga pagpapakilala na nga sa kasamahan, introduction, kasamahan, pagpapakilala sa kasamahan. Tapos ito namang Umusuge, job introduction, itong Umusuge, job introduction. Tapos, dito, ang makikita ninyo dito, may binanggit na pangalan siya Markuso. Ibig sabihin ng Markuso Sinun. Mister. Itong si. Mister daw, mister. Itong non, ay particle. Tapos, Markuso, Marcos. Marcos. May binanggit siyang pangalan. Tapos ito, kung alam niyo ang vocabs nito, ng Pujironhan, ito ay yung kumbaga masipag o hardworking. Pujironhan. Yan. Tapos may binanggit pa dito na undong workout. Yan, undong workout. Ibig sabihin diyan, may binanggit na pangalan. Si Mr. Marcos daw ay masipag, nag-i-exercise, tapos may binanggit din na Chongso, nag-cleaning, Chongso cleaning yan, Chongso. Tapos ito, Achime sa umaga, Iljik maaga, Ironaso woke up o gumigising. Paggising pala, gumising. Ibig sabihin, kung dito ka na titingin, ito yung mga pamimilian mo. Alin ba yung malapit? Dito sa mga nakasulat dito, malapit na ibig sabihin, kumbaga yung katulad ng mga sinasabi dito sa pangungusap na to. Ang sagot talaga dito ay ito. Dongryo Suge. Pagpapakilala dun sa katrabaho. Kasi nga, sinabi dito, si Marcos daw ay masipag. Sa umaga daw ay maaga siyang nagising. Ironaso, nagising. At nag-i-exercise. Naglilinis. Yun, pinapakilala niya yung kasamahan niya sa trabaho kasi may binanggit na pangalan. Kaya ito talagang sagot dyan. Ito naman, Kunmu Jiangsu working location. Wala namang binanggit dyan kung sa loob ba ng company o may binanggit ba na pangalan ng company. Parang wala namang binanggit na ganyan. Tapos ito namang Kunmusigan, wala naman silang binanggit na oras, di ba? Kaya hindi na rin to. Hindi na rin yan. Tapos ito namang job introduction na ito, wala naman sinabi na kumbaga job introduction, wala naman sinabi na kung paano gawin yung mga trabaho, ano dapat gawin. Siyempre, lalayo na nitong mga to. Kaya ito talaga ang sagot. Tapos, isa-isahin ko na rin mga kabayan, ipaliwanag tong mga to. Ang taom ay next. Tapos ang kulmul ay text o written o text.
Tapos ilko ay read. Tapos ang mut mut what. In, ang in. At, pwede rin at. Tapos tehan ay about. Tapos ang kurinje, parang pareho lang to ng ano ng kulmol. O pareho natin text. Tapos please choose, kurusipsyo. Please choose. Tapos itong jihago ay basement. Basement or underground. Akachi, together. Tapos ilhanon, ang ilhanon ay work din to, work. Ang ilhanon, pag sinabing il, halos ano nung kati, mag-work din tong kun mo Ibig sabihin kasi ng il ay yung magtrabaho o yung mga gagawin. Yung mga gagawin, mga ganun. Tapos Marcus sinon, si ay mister. Ang cham ay kumbaga really talaga o magaling, really. Pujiron na nga ay yun ang hardworking. Tapos saram ay people. Itong imnida ay formal ending ito mga kabayan, imnida, formal ending yan. Tapos ito nang achim ay morning. Ang in or at. Tapos iljik, ibig sabihin ng iljik ay early, maaga. Ironaso, woke up, nagising o gumising. Tapos ito nang undong ay workout. Ang do, ang ibig sabihin ng do ay kumbaga ay to o also to. Hago ay connectors, parang sentence connector to. Kasi ang kasamahan ng hago na to, ang ibig kasi sabihin ng hago ay end. Ang kasamahan nito ay yung wa, gwa, ha, wa, gwa, hago, rang. Yan, magkakasama yung mga yan. Yung end ang ibig sabihin yan. Parang connector siya. Tapos itong chongsu, cleaning. Tapos itong do ay ibig sabihin nito ay also o pwede ring to. Yan. Tapos ito na nga, itong hamnida na to, itong piyupnida na to ay kumbaga formal ending. Piyupnida, sumnida, yan, formal ending. Tapos itong yang ha ay nagmula yan sa hada. Dinugtong lang yan dun sa sa parang maging formal siya o polite, formal ending. Kaya nagawang hamnida. Yang ha ay galing yan sa hada. Okay. Tapos ito na nga yung sa kunmujangso, working location. Kunmusigan, working hours. Dongryusuge, pagpapakilala sa katrabaho. Tapos job, ummu suge ay job introduction. Sige, ayan. Yan lang muna sa ngayon mga kabayan. At sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. See you in my next video.